Magandang araw, kayang pataubin lahat. Bakit banta si Cuadralas sa mga champion sa featherweight? Kilala sa kanyang manghang na pananalita at walang takot na estilo sa ibabaw ng ring. Muling nag-iingay ang 3-division world champion na si Janriel Cuadralas Casimero. Kamakailan, hayagan niyang hinamon ang lahat ng may hawak ng corona sa featherweight division, 126 pounds. Ayon kay Casimero, kaya niyang pataubin kahit na sinong champion sa featherweight division. Hindi na bago kay Casimero makipagsabayan sa mga mas mabibigat na kalaban sa kanilang 124 pounds catchweight bout noong Hunyo 6, 2026 sa Japan. Napatunayan ng Pilipino na hindi nawawala ang kanyang matinding lakas. Sa kabila ng pagiging overweight ng Mexican contender na si Luis Nery na umabot sa humigit kumulang 127.4 pounds sa weigh-in, pinatunayan ni Casimero ang kanyang one-punch power. Pinabagsak niya si Nery ng 6 na beses bago ito tuluyang tinapos sa pamamagitan ng isang brutal na 4th round TKO. Ang panalong ito ang nag-angat kay Casimero sa WBO at WBC rankings sa featherweight division at nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa na magdomina sa mas mataas na timbang. Isa sa pinakamalaking pagsubok kung aakyat man si Casimero sa 126 pounds ay ang WBO champion na si Rafael Espinosa. David versus Goliath ang magiging laban nila dahil 6'1 ang height ni Espinosa samantalang 5'4 lang si Casimero. May napakalaking 9 inches na bentahe sa taas at 10 inches sa reach ang matangkad na Mexican champion. Gayunpaman, binansagan si Casimero na isang giant killer. Tandaan na pinatumba rin niya ang 5'9 na si Solani Tete noong 2019. Ang susi sa panalo, kung makakapasok si Casimero sa inside game gamit ang kanyang malalakas na body shots, maaari niyang pahinayin ang binti na Espinosa at basagin ang depensa nito upang may patama ang pamatay niyang left hook. Hindi lang si Espinosa ang nasa target list ni Cuadralas, handa rin siyang sagupayan ng iba pang world champion sa division. Una si Bruce Carrington, WBC champion. Ang atake sa bodega, si Carrington ay isang elite fighter at maingat na counter puncher. Subalit sa mga nakaraang laban ay naipakita nitong nahihirapan siya kapag tinatamaan sa katawan. Dito pwedeng pumapel ang kilalang matitinding liver shots at sweeping hooks ni Casimero. Kapag napilitang ibaba ni Carrington ang kanyang mga siko para protektahan ng bodega, magbubukas ang tsansa para sa pamatay na overhand right ni Casimero sa ulo. Pangalawa si Brandon Figueroa, WBA champion, power versus volume. Kilala si Figueroa bilang isang inside brawler na walang tigil kung magpakawala ng kombinasyon. Sa ganitong klase ng gulpian o slugfest, mas paborito ito na Casimero dahil doon lalong nagiging delikado ang kanyang short counter punches. Pangatlo, Angelo Leo, IBF champion, pambihirang bilis at aggression. Bagamat solid ang depensa at fundamentals ni Leo, kulang ito sa kakaibang explosiveness. Kayang basagin ni Casimero ang high guard defense ni Leo gamit ang kanyang unpredictable at malalakas na arangkada. Konklusyon, malaking hamon para kay Casimero ang laki, reach at endurance ng mga natural na featherweight. Subalit dahil sa kanyang unpredictable style, veteran smarts at pambihirang knockout power, nananatiling isang napakadelikadong banta si Janriel Cuadralas Casimero sa alinmang kampiyon sa featherweight division. Magandang araw, kambal na bakbakan, Figueroa, Kameda at Bol Casimero. Kasado na ba para sa isang mega card? Isang dambuhalang pasabog ang tila ibinubulong ngayon sa mundo ng boxing matapos umugong ang usap-usapan tungkol sa isang pambihirang double header event na plinaplano umano ng Kameda Promotions sa ilalim ng pamagat na kambal na bakbakan. Target nitong pagsamahin sa iisang gabi ang dalawang pinakamainit na salpukan sa featherweight 126 pounds division. Kung magkakataon, tampok dito ang pagdepensa ng bagong hirang na WBA featherweight champion na si Brandon Figueroa laban sa pambato ng Hapon na si Tomoki Kameda. Ngunit ang mas nagpapadagundong sa mga fans, partikular na sa mga Pilipino, ay ang napapabalitang co-main event, ang pagakyat sa timbang ng dating 3-division world champion na si Janriel Cuadralas Casimero upang harapin ang mapanganib na dating kampiyon na si Nick Bol. Sa kasalukuyan, si Tomoki Kameda ang opisyal na nakalinya para hamunin si Figueroa. Ang plano ni Kameda ay malinaw, agawin ang sinturon
magdepensa sa Japan at isunod ang dambuhalang laban kay Naoya the Monster Inoue. Ngunit batid ng Kameda Promotions na hindi magiging madali ang daan. Si Figueroa ay isang walang takot na pressure fighter na kilala sa walang humpay na pagpapakawala ng mga suntok. Kaya naman upang mas mapatindi ang hype at magkaroon ng matibay na planong seguro, dito papasok ang diskarte para kay Casimero. Dahil hindi pa formal na pumasok sa top rankings ng WBA Featherweight Division si Casimero, ang pagtatapat sa kanila ni Nick Ball ang pinakamabilis na shortcut patungo sa ginto. Si Ball na kamakailan lang ay nakatikim ng pagkatalo kay Figueroa ay naghangad din ng mabilis na pagbabalik sa tuktok. Ayon sa mga boxing analyst, ang estilo ni Ball at Casimero ay swak na swak para sa isang Fight of the Year kandidato. Parehong agresibo, parehong may mabigat na kamao, at parehong walang inuurungan. Kung sino ang mananalo sa pagitan ni Alas at ng British fighter, ay siyang automatikong tatayong mandatory challenger para sa sino mang magwawagi kina Figueroa at Kameda. Kung lalaruin ng Kameda Promotions ang kanilang mga baraha ng tama, ang ganitong klaseng serye ng istorya ay siguradong magpapadagsa ng milyong-milyong pay-per-view buys mula sa United States, United Kingdom, Japan at Pilipinas. Ito na nga ba ang tamang panahon para sa muling pagbida ni Casimero sa pandaigdigang entablado? O maunahan nga ba siya ng kanyang stablemate na si Tomoki sa karera para sa katanyagan? Isang bagay lang ang sigurado, kapag natuloy ang kambal na bakbakan, yayanigin nito ang buong mundo ng boxing. Magandang araw. Mainit talaga na pinag-uusapan ng Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh si General Casimero. Ito na nga at muli na namang pinost ng Ring Magazine si Casimero, kung saan kasama na rin nga ang modern day world champions na mga Pinoy katulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Donnie Nietes, John Riel Casimero, Jerry Cajas, Marlon Tapales, Pedro Taduran at Mark Magsayo. Ang post na ito ng Ring Magazine ay may title na Filipino Fire. Many great modern day boxing champion have come from the Philippines. Kaya ang ingay at promosyon na dala ni Casimero ay may malaking ambag kung bakit buhay na buhay ang diskusyon sa Philippine boxing ngayon sa international scene. Syempre dahil din ito sa pagsisikap ni Casimero, lalo na itong impresibong panalo niya nito lang sa sikat at elite fighter na si Luis Neri. Kaya ngayon ay paborito siya na pag-usapan ng mga malalaking international media outlet katulad ng Ring Magazine. Kaya itong pasaring ni Casimero sa mga bigating boksingero na gaya ni Naoya Inoue, kaya nadadamay ang ibang Pilipinong boksingero sa diskusyon. Ginagamit ng media ang pagkakataong ito para balikan ang mayamang kasaysayan at legasiya ng ating bansa sa boxing. Kaya biglang pumasok sa eksena ang mga lista ng Filipino Fire na kinabibilangan ni Pacquiao, Donaire at Nietes at iba pa. Samantala nagpost si Casimero sa kanyang SOCMED. Sabi niya, Inoue, sayo na yang WBO, IBF, WBC, WBA. Sa akin na tong The Ring Magazine belt, this is mine. Sabay sa larawan nakalagay John Riel Casimero, big news coming. Sino ang susunod na kalaban? Malaking laban, malaking pasabog. Sa tingin natin na ang tinutukoy na Casimero na Ring Magazine belt dito ay sa featherweight division. Dahil sa kasalukuyan, bakante, walang nagmamay-ari ng The Ring featherweight title. Kaya napakalaki ng posibilidad na ang 126 pound division nga ang tinutukoy na Casimero sa kanyang pasabog. Dahil tila ayaw namang lumaban ni Naoya Inoue kay Casimero, napakadaming ibinibigay na dahilan o kondisyon para labanan niya si Casimero. Kaya mukhang minabuti na lang ni Casimero na umakyat na sa featherweight para sa isang bakanteng corona na tingin natin pinakamalupit sa lahat ng belt na hawak o plinaplano ng grupo ni Turki Al-Sheikh. Syempre kung ganon, tama ang pagtukoy ni Casimero na malaking laban at malaking pasabog ang kanyang susunod na laban. Kaya exciting ang next fight ni Casimero dahil siguradong elite fighter at world rank sa featherweight ang mga kalaban niya, na sinabi nga sa bagong kontrata niya kay Koki Kameda na unang laban niya ay isang title eliminator fight. Tingin nga natin na hindi pwede sa super bantamweight ang tinutukoy ni Casimero na sa kanyang Ring Magazine belt dahil sa kasalukuyan si Inoue ang nagmamay-ari ng lahat
ng major belt pati na ang ring magazine belt sa super bantamweight. Kaya magandang hakbang ito para kay Casimero, itong umakyat ng featherweight at kumuha ng belt dito sa division na ito para maunahan niya si Inoue na makakuha ng belt dito sa featherweight at siguradong wala nang atras si Inoue pag umakyat ito dahil napatunayan na malakas talagang demands ng mga fans sa tapatan nila at lalo na malinaw na interesado si Turki Al-Sheikh sa tapatan ng pinakamalulupit sa lower class division na sina Naoya Inoue at Janriel Casimero. Ayon sa ulat sa Boxing News 24, bukas si Bruce Carrington na harapin si Naoya Inoue sa Tokyo, Japan. Matagal na daw na pangarap ni Bruce Carrington na makatapak at makalaban sa Japan noong 2020 Tokyo Olympics pa lang kung saan dapat siya mag-qualify, kaya naman naghahanap siya ngayon ng paraan. Ang kaso wala pang plano si Inoue na umakyat sa 126 pounds ngayon. Pero sino ang pinakamabilis at lohikal na alternatibo para matupad ang pangarap ni Bruce Carrington na lumaban sa Japan? Walang iba kundi si Cuadro Alas dahil kasalukuyang pasok si Casimero sa top 15 ng WBC kung saan number 11 nga siya ng WBC. Kaya dahil dito napakadali at legal na maaprubahan ng isang voluntary title defense. Sakto pa dahil ang plano ng Kameda Promotions ay gawing 4 Division World Champion si Casimero at si Carrington ang perpektong target. Walang magiging problema sa bayaran kasi kilala itong si Koki Kameda at Kameda Promotions sa pagiging galante at agresibo pagdating sa pagpupundo ng mga malalaking laban sa Japan. Lalo na kung ang mga kalaban ay tulad ni Casimero na may malaking hatak sa mga manonood. Kaya pagdating sa payout o premyo, kayang-kaya nilang pantayan o lagpasan ang demand ni Carrington. At ito ang maganda para kay Casimero. Sa uling laban ni Carrington, nabunyag ang kanyang malaking kahinaan. Nakitaan siya ng butas matapos masaktan at dumaing sa mga patama sa katawan. Kilala pa naman si Casimero sa paggiba ng bodega. Kaya kapag naamoy ni Cuadro Alas ang mahinang bodega, ay siguradong tulog ang Amerikanong kampiyon na si Bruce Carrington.